top 5 likes and dislikes ito sa Quezzo e-bike natin. Unang-una sa mga nagustuhan ko dito sa Quezzo is mas mabilis siya sa yung mga nakikita natin na regular e-bike dito. Tumatakbo lang siya ng mga around 50, mga ganon. Saka parang sa tingin ko kasi pagka yung mga paangat hindi niya kakayanin. So nung nakita ko tong Quezzo, matulin siya. So pwede siyang tumakbo ng around 70 to mga around 85 kph yung top speed niya. So matulin talaga sa kaysa sa kung i-compare mo sa mga regular e-bikes. Yung next naman na nagustuhan ko dito sa Quezzo is loaded siya ng mga alloy parts. So halos konti na lang or pwede nga yung wala kang nang i-upgrade pa dito sa mga part niya kasi halos naka-upgraded na from lever, brake lever, and alloy na siya, yung handlebar, itong front fork. So ito yung pinaka nagustuhan ko dito, yung swing arm niya. So, ito yung nagpapaganda sa kanya, swing arm. Yung grab bar, ano na din, alloy na din. Next sa mga nagustuhan ko dito is yung brake system niya. Malakas yung braking system niya. Dahil siguro sa naka-front, yung front sa rear, naka-disc brake na siya. Saka 2-pot caliper pa yung both front and rear niya. So malakas talaga siya. Dahil nga sa malakas yung preno niya, ingat lang sa pagpreno, lalo na yung sa likod kapag nabigla mo, talagang mag-fishtail ka. So, dapat alalay lang yung preno niya. So, front and rear, pagsasabayan natin. Test naman natin ngayon yung likod niya, yung rear brake. Test naman natin ngayon front brake niya, yung power ng front brake. Dahan-dahan na, baka hit kayo. Next, sa mga nagustuhan ko dito sa Quezzo is yung overall look niya. Tingnan nyo naman. Yung pinakalas sa top 5 natin is yung storage capacity niya. Malaki siya. So, pag open mo yung storage niya, click mo lang yung susi. Tapos, ito yung ganyan kalaki yung storage niya. So, may raincoat, pwede yung charger, palaging dalaga dapat. Tapos, kasya dyan yung isang helmet. Bawa, lagay natin dyan. Kasya yung half face. Pero yung, kahit yung full face, kasya dyan. Yan o, kasya. Punta naman tayo guys dito sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Quezzo K350X. Yung mga i-discuss ko dito na mga dislike o hindi ko nagustuhan sa Quezzo, hindi ibig sabihin na sa akin ganito, pwedeng hindi nag-a-apply, pwedeng hindi yun mag-a-apply sa ibang Quezzo model. So, baka okay sa kanila. So, yun, disclaimer lang. So, unang-una, yung suspension niya, matagtag, lalo na yung unahan. Tingnan mo, pagka ginaganon ko, nagpe-play naman siya. Pero pagka tumatakbo na, lalo na yung mga yung mga sementado lang, itong unahan masyado matagtag siya. So dapat pagka nagmamaneho ka, ahawa ka talaga dito, hindi pwedeng bibitaw kasi pagka nataon yan sa lubak, pwede mong makabitaw ka sa manibela. And yung suspension sa likod, medyo okay naman siya. Pero matigas pa din siya. So, plano ko rin siyang palitan. Pero, since malambot naman yung upuan nito sa likod, okay naman. Na-absorb nyo naman yung lubak. So, okay na yung sa likod. Ito talaga yung pinaka-problema yung sa unahan niya. Next, sa mga hindi ko nagustuhan dito sa Quezzo is yung center stand niya.
So pagka yung stock na center stand niya, hindi ko alam kung apply ito sa lahat, pero ito kasi modify ko na, pero yung stock na center stand niya, medyo nakaganyan yan, no? Medyo mababa. So pagka kunting tagilid mo lang, halimbawa ganyan, sumasayad na agad sa kalsada. So medyo delikado. Kaya ang ginawa ko, meron ako minodify dito sa kabila. Kung makikita nyo ito, hindi ko lang makikita nyo ito, binayin ko yung isang, ito kasi dati nakaganyan yan, no? So ang ginawa ko, pinukpo ko doon para kasi pagka naka-straight siya, tumatama siya dito sa ilalim, kaya hindi makatuloy makataas. So nung pinukpo ko to, binayin ko papunta doon, umangat na siya, medyo tumaas na yung center stand niya, so hindi na siya sumasayad. Yun. So sana, sa next na ano nila, maayos na nila itong center stand para hindi delikado. Delikado din kasi yun eh. Yun lang. Check natin dito is yung screw na ginamit sa body niya, sa fairings, para ma-hold yung mga fairings. Yung screw na ginamit niya is parang mga regular screws lang na nabibili mo dyan sa mall. Kaya ang nangyari dyan, tingnan mo, kinakalawang siya. So, siguro, mas maganda kung gamitin nila yung screw. Ito, papalitan ko to ng ano, mas maganda. Kung makikita mo ginagamit nila mga screw sa mga branded bikes na like Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Next sa mga hindi ko nagustuhan dito is yung headlight niya. Wala siyang screw para ma-adjust mo yung mataas, mababa mo yung headlight, yung tapon ng ilaw niya. So may ginawa ko dyan modification na para lang ma-adjust ko kasi masyado mataas yung tapon ng ilaw niya, nakakasilaw. Kailangan ko pang buksan tong lahat ng body na to, tapos nilagyan ko ng konting spacer para lang yumuko yung ilaw niya. Ayun. So wala siyang adjuster. Ito yung mga isa sa mga hindi ko nagustuhan, yung may squeaking sound siya na hindi ko alam kung dito sa may swing arm or dito sa may suspension niya lumalabas. So ang ginagawa ko, kahit ini-sprayan ko na ng ano, medyo nandiyan pa rin, oh. So dapat wala naman yan lalabas na ganyang squeaking sound kasi bagong-bago pa naman to. Ayun, oh. Alright, so ito yung ano natin, yung top 5 likes and dislike natin dito sa Keso K350X. So kung tatanungin na kung okay pa din naman tong Keso K350X, okay na okay to. Halos nga ito na yung palaging ginagamit ko, hindi ko na nagagamit yung digas. And so para sa mga gustong or yung mga nagpaplano na bumili nito, okay pa din naman to, okay na okay. Sana maayos lang yung mga, baka naman hindi naman applicable sa ibang model na Keso o yung mga, meron ng version to ngayon, baka okay na yun, inayos na nila. So, ayun, thank you.